Good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Salamat sa Diyos at marami tayo, no? Puno tayo ngayon. Ayan. Okay? So, yung mga nakatayo, pwede pong umupo. Ayan. Okay na. Marami natin. Gandang umaga po sa inyo. Tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Let's pray. Lord God, salamat po Panginoon sa pagkakataon ito na kami pong lahat ng kapatid ay muli mong pinagsama sa lugar na ito upang ikaw po ay purihin, sambahin at awitan. Pamamagitan po ng aming Panginoong Yesus at sa paggabay sa amin ng banal na Espiritu. Salamat po sa aming buhay, Panginoon Diyos. Narito kami, muli namin itutuon ang aming mga puso't kaisipan sa iyo, Panginoon Diyos. At tulungan mo kami, paggabay sa amin ng banal na Espiritu, na kami po ay maging katanggap-tanggap sa iyo. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga nagawang pagkakasala. Ito po muli ang dalangin namin at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Po. So, kadalasan, ang mga naniligo sa banyo, sa shower, kumakanta naman po. Diba? Kadalasan. Sabi nila, music daw ay nagpapagaan ng damdamin natin. Ano po? Kapag nakarinig tayo ng music, yung ba, nalulungkot tayo, gusto natin malungkot din ang tugtog eh. Diba? Pag masaya tayo, gusto natin masaya rin. Bakit gano'n, no? Pag malungkot tayo, gusto malungkot ang tugtog. Ito ang nangyayari. So, sa umaga nito po, ito ang topic natin ito. The sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, or having lips. So we have something worth singing about. Meron tayong po sa iglesia, meron tayong dapat na-amin. Wala pa maraming aminin ng mga kalahito. Bagamat tumitingnan natin, ang amin nito ay minsan hindi natin na bumawa. So, Isaiah chapter 12, verse 1 to 6, basahin natin. And in that day, you will say, O Lord, I will praise you, though you were angry with me. Your anger is turned away, and you comfort me. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For yeah, the Lord is my strength and strong. He also has become my salvation. Therefore with joy, you will draw water from the wells of salvation. And in that day you will say, praise the Lord, call upon His name. Declare His deeds among the people. Make mention that His name is exalted. Sing to the Lord, for He has done excellent things. This is known in all the earth. Cry out and shout, O inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in your midst. Kaya pagkikin na natin, He is in our midst. Ano ibig sabihin? Ang Panginoon, sabi niya, sumigaw tayo. Sabi doon, malakas. Ano po? Katulad ng mga nagtatampo sa labas. Dapat malakas. Ano sinasabi doon? Okay? So, nasa gitna natin ng Panginoon. Sabi ni Ryan, chapter 2, verse 10. Sing and rejoice, for lo, I come and I will dwell in the midst of thee. Said the Lord. So tayo po yung umawit. Pwede natin rejoice. So pag awit, dapat masaya tayo, magalak tayo. Ito meron naman, halimbawa aminin, no? Yan sabi natin na, ano yung mga natin. Sing and be happy today. Diba? Ganoon. So huwag tayong awit ng, sing and be happy today. Let the world gano'n. Hindi dapat gano'n. Dapat masaya tayo eh. Sinasabi, no? Na binabanggit. Nino sinabi sa Isaiah chapter 2 verse 10. Umawit, magalak, masaya, sapagkat nandiyan ako. Dito, mananahan ako sa inyong mga gitna. So, every congregation, every worship day, the Lord is with us. So that is our belief and our faith that God is with us today. Ang araw na ito, po na binabanggit. When I surveyed the wondrous cross, so what things were gained to me though I counted God for Christ? Sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 7. So pag inaawit natin kung when I surveyed the wondrous cross, ito po usually sinasabi na sa Lord's Supper, pero hindi na po sa Lord's Supper. Ulitin na natin. So we need to understand the meaning of this, the meaning ng awit nito. Sabi niya, sinasurvey ko ang kaginawaan, kagandahan, kadakilaan ng cross. Ano ba nangyari ito? Alam natin lahat, ang Panginoon ay namatay
sa cross upang tayo ay iligtas. Kaya nga sabi ni Pablo, anong magiging ko? Those I counted lost for Christ, sabi doon. In 1 Corinthians chapter 11, 23-26, sabi niya, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Jesus nang gabi siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y magkapagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So kung titingnan natin, sabi niya, serving the one who's cross. Inaalala natin. Anong inaalala natin? Kung tayo po ay nagputol-putol ng tinapay. Ang kadakilaan, kamatayan, pagpililigtas sa atin ng Panginoon. At kayo din naman, ginawa ka ng saro. At pagkatapos maghahapon, na sinabi, ang saro ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Kaya po mga kapatid, alam niyo po, napakahalaga ng Lord Supper. Kung isa kasi ang ganun ng punan, when we serve the Lord, niya sinuhod ng mga anis. Minsan, kahit na dito, hindi natin naiintindihan kung ano ang ibig sabihin. Kaya pag inaawit natin yung benta ito, kaya ni Baro, kaya ni Baro, kaya ni Baro, magservisyo, kaya ni Baro, seguridad ninyo, siya ay nakatuto, ayan, kanilay dyan. Kursi ko niyo. First Chronicles chapter 16, verse 8 to 10. Ano yung pagtumay kaya niya? Okay, oh, give thanks to the Lord. Ayan. Sabi niya. So sabi ni Chronicles, magpasalamat kayo ng Panginoon. Tumawag kayo sa kanyang pangalan. Make known his deeds among the people. Ito po nagiging problema ng mga kapatiran. Yung sabi ng make known his deeds. Ipaalam mo ang mga ginawa ng Diyos sa mga tao. So hindi natin ipinapaalam. So, it is about evangelism. Sabi niya, saying to him, awitan mo siya. Mawit ka ng mga salmo sa kanya. Talk of all His wondrous work. So what are the wondrous work of God sa buhay mo? Ano yung mga kagandahan ginawa niya sa buhay mo? Sinabi na ba ito? Pinaalam mo ba ito sa kaibigan mo? Sa kasama mo? O opisina mo? Ipinaalam mo na ba ito? Yung mga bagay na ganyan. Ano po? Glory is holy name. Let the hearts do rejoice to seek the Lord. Ganyan po. So, yung mga naghahanap sa Panginoon. Kaya po, alam niyo po, yung pag-araw ng linggo, dapat masaya tayong lahat eh. Diba, naalala niyo yung Bible verse sa kaninang umaga. Sabi doon sa Ezekiel chapter 34, the Lord, sabi niya, searching and seeking sa kanyang mga tupa. Ito ngayon, maganda. No? Sabi niya, dapat magalak ang ating mga puso sa mga naghahanap sa Panginoon. Vice versa, hinahanap ka ng Diyos, hinahanap mo ang Panginoon Diyos. Pag hindi ko say, magkakatagpo kayo. Yun pong mga bagay na sinasabi dito. Sabi dito, sing to the Lord, all the earth. Proclaim the good news of His salvation from day to day. Tignan niyo po. So we need to proclaim the salvation of God. Ang kaligtasan ng Panginoon, ipahayag natin sa lahat ng tao. Mag-ingay tayo. Ipakita natin ang ating kagalakan na tayo ay may Diyos. Katulad ng mga nasa labas dyan. Nagkagalak sila. So may butuhan lang naman. Ano po? After ng butuhan, wala na sila. Hindi po. Ang Panginoon hindi nawawala. Ang ito lagi Panginoon sa atin. Mahirap, ginhawa, nandiyan ang Panginoon. Ano po? Itong mga kandidato natin, puro pangako lang yung mga yan. Dahil sa hirap, wala na yung mga yan. Wala nang ginagawa. Mga kagawad natin, ano ba ginagawa ng kagawad? Wala. Di ba? Pero dyan, maraming ginagawa. Sinisweldo kagawad. Hindi po. See? Kaya pagdating ng kagawad talaga, wala. Kaawa-awa ang taong bayan. Yung pera natin yun, mga taxes natin. For the Lord is great and greatly to be praised. Dapat siya pupurihin natin. Hindi yung mga kandidato, lalapit ka sa kandidato, may 1.5 ako. Aba, may 500 ako. Yan ang nangyayari. Pero pagkat sa Panginoon, wala. Hindi tayo lumalapit. Pag sinilip po ninyo na mga bagay. Pagkat tayo, di ba, kung may dumadaan dyan, yung daming tao sa labas, nanonood, galing ng worship, no? Ilan ang Kristano? Wala. Hindi tayo natakot kasi, kanino din ang sinabi dito, He is also to be feared above all gods. Dapat po katakutan natin ng Panginoon Diyos. Na kayo'y mga usapan ng mga salmo.
at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nang-aawitan at nang-apupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Alam natin to, Ephesians chapter 5:19. Ito napakahalaga eh. Kapag umaawit po tayo, alam niyo po, pag umaawit kayo, katabi mo, tinuturuan mo yan eh. Yung tabi mo, tinuturuan mo rin. Kasi natuturuan tayo eh, nag-aaralan tayo. Kaya imbisi, ng pag tayo umaawit sa Panginoon Diyos. Katulad naman yun ang tinawid ko na, into our hands the gospel is given. Sa kamay mo, kapatid, kapatabi ko, binigay sa'yo ang kamay mo yan ha. O ikaw din binigay sa'yo, ano gagawin mo ngayon? Bibinigay sa'yo ngayon, na nasa kamay mo ngayon ang gospel. Ano sinabi kanina sa Chronicle? Ipahayag mo. Di ba? Yung maninaw na sinasabi, binigay na sa'yo eh. So ipahayag mo, kuminsan kasi pag binigay sa atin, binubusan na lang natin. Hindi na natin sinishare. Nakaligid tayo ng blessing, sibusan na lang. Hindi mo na naisip. Ano sabi ng Panginoon? Hangal ka, ngayong gabi, kukunin ko ang kaluluwa mo. Sino may ginabang? So yun po nagiging problema rin sa buhay ng mga Kristiyano, ng panahon natin ngayon. So, mananawang sagana sa inyo. Ang salita ni Cristo, this is the main problem in it. The problem of the Christian today. No po, mga nanonood, nandito mga kapatid, no? Pagpasin ninyo po. Kasi po, yung salita ng Diyos hindi sumasagana sa ating buhay. So, pasaganahin mo. Hindi ba pag masagana, ang daming harvest? So, kung salita ng Panginoon Diyos masagana sa atin, pansinin niyo po. Yung ginagawa mo, mapapansin ng tao yan eh. Pansin niyo, di ba, pag pumunta ka sa palayan, ang ganda ng palayan, napapansin ng tao, di ba? Uy, maraming aanihin. So, yun po isang bagay. Kapag sumasagana, ang salita ng Diyos sa buhay mo, mapapansin ka eh. Makikita ka ng mga tao. Bagaman, may mga maiinggit, pero mas maraming makakapansin. Kahit hindi napansin ka ng mga naiinggit. So, yun po ang magandang sinasabi. Na binabanggit ka niya, ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga pag-adalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Na magsiawit kayo, may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ito yung mga tayo, di ba? Bangin mo yung mga America's Got Talent, tawag ng tanghalan, di ba? Pag mga biyat, tinitingnan ko kung nasa puso ang inaawit. Hindi lang ba tagal-tagal ang boses? Hindi lang ba talaga nabutawi na ipak-e-air na paano iparamdam sa tao yung kanyang inaawit. So yun po yung tinitingnan ng mga urado dito. Hindi dahil sa ganda, hindi dahil sa nalubos, hindi kung paano mo pinapatagos sa puso mo ng mga makikinig mo ang awit nito. Nararamdaman mo. Yun po kinikilabutan ka mga bagay na gano'n na sinasabi. So mabitin na natin. Kaya napakahalaga yan sa buhay ng ating mga Kristiyano na tayo ay umawit na mula sa puso. So, it's a command. Command po ng Panginoon. So, titignan natin, nabasa natin kanina. Mag-Ephesians 5:19, Isaiah 12, Colossians 3:16. Ang hindi natin nabasa ay ang Hebrews chapter 13, verse 5. Basahin natin ang Hebrews. So, titignan natin dito po. Yan. Okay? Sa Hebrews chapter 13, verse 5. Basahin natin. Hebreo chapter 13. Yan. Basahin po natin ang sinabi sa verse 5. Sabi niya dito, sa wikang Tagalog, manghilad kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasiya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi. Sa anumang paraan ay hindi kita papakulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. So kumano Panginoon na tayo lumago sa pananampalataya. Lumago ang kanyang salita sa buhay. Kasi dito nagpapakanayan natin na hindi ka talaga iwan ng Diyos. When God saw that His word, no, ay dumalago sa puso mo, hindi niya iwan eh. Hindi niya pababayaan eh. Kaya ang biblical principle ng isang Kristiyano, purihin ang Panginoon. Mag-edify ka. Diba? Hindi kaya sabi ko nila, pag umaawit ka, nakaka-edify ka. No, na binabanggit. So, may mga sintonado umaawit, no? Pero, hindi yung pagiging sintonado rin eh. Kung paano niya inaawit. Ano po na binabanggit. No? Ang example na pag-awit ng diyan, ng si Cristo, at kanila, na umawit sila. Kaya Acts 16, umawit din sila Pablo. Habang sila yung nasa kulungan. Titignan natin. So, must be from the heart. When we sing, dapat po mula sa puso. Kaya po mga pag umawit, pag nagpapaantaan sa mga leader dito, umawit tayo mula. Pati mga song leader ha, dapat po sa puso ninyo. Pag kayo mga song leader dito, mga lalakihan, magpakantayo ng mula sa puso.
Hindi yung basta pakanta natin tayo kung pakanta. Yun po nagiging kamalian ko minsan. No, mga bagay na gano'n. Sabi nga nila, ang buhay ng pagsamba ay nasa song leader para pumadala ng mabuti. Yun po na binabanggit. So, must be for the edification of the church. Yan po sinasabi na binabanggit. Singing is worship. Ito po yun. Lumipit sa sabi po, pagsamba po kasi pag-awit eh. Ganun po ba tayo? Ganun ba natin litreat ang pag-awit? So, napakahalaga ng pag-awit na binabanggit. So, naalala ko naman kanong nung araw. Alam niyo po yung tinatawag na harana? Yun po yung mga matatandang na harana. Ate nanay, naharana ka ba, Nay? Oo, yung naharana. Ay, si tatay, naalala ko magaling mag-gitara eh. Ano po, hinaharana na binabanggit. So, Ate Neri, naharana ka ba? Ni Kuya Ed? Hindi. Ate Joy, Kuya Joy, naharana ka? Naharang lang po. Naharang lang. Okay. No, na binabanggit. So, napasarap po pag hinaharana eh. Nakita ko yan nung nandito sa probinsya eh. Mga lalaki po po may gitara, may kakanta. Pero naging modern, naging combo na, may dalang tambo. Yung araw, gitara lang. Ano po? Ayan. So, sa pag-awit po, do we give God our best? Kaya po mga tanong mga kapatid, ano po ito po? Nagkakasala po tayo kapag tayo ay umaawit ng pabulong lang. Ano po? Ano ba? Na binabanggit nyo? And, sabi mo, parang ano, speaking ng bato. Kaya po nangyayari. Nagkakamali po tayo lahat dyan, mga kapatid. Sa mga nakikinig po, sa kongregasyon ninyo, ano po, huwag po kayong umawit ng bumubulong. Hindi po awit yun. Bulong po yun. Sabi nga ng Panginoon, iwasan ng bulong-bulungan eh. Diba? Pagkita ninyo, pag umawit kayo, dapat malakas ang boses nyo. Doon na kapansin nyo, malakas ang boses ko, no? Brother Gary, ang boses, ito natin naman. Diba? Kung titignan nyo, yung dalawa, yung may bahay ko, huwag ka namang song leader. Yun po. Diba? Kaya walang tiwala sa akin song leader ngayon. Nung araw, ako yung pinamulin song leader sa Kubo Church. Kaya mga nangiging, totoo yan, ha? Alam niyo yan. Okay? So, tingnan niyo po. Na binabanggit. So, umawit po tayo. Diba? Pinapakasarap na marinig yung mga sinasabi. How do you learn how to sing like that? Nasabihan po ako ng ganyan na Amerikano. Tingnan niyo po. Nakakatuwa po na binabanggit. Kaya po si Brother Noel, pag nagsasong dito po talaga. Lalo si Brother Mike, nalala si Brother Mike Katariba? Ang galing mag-songit, mga masugat na dito. Yun po, napakalakas, bigay na bigay. Yun po isang bagay na ma-obserbahan natin, no? Kasi yung pag-awit na yun ng zeal, love, thanks, hope, respect, etc. Nandun na lahat eh. Ang pag-aawit po natin lahat. Hindi lang basta song leader po, no, na binabanggit dyan. Ayan. Ako ay aawit sa Panginoon kapag ginawan niya ako ng sagana. If you have a blessed night today, why not sing to the Lord? Di ba? There's something to sing about. Meron eh. Kaya po, sagana ang buhay natin. So, bakit din po saganahin sa pagkanta? Di ba? So, maramdaman, kaya paramdaman, di ba pag masaya ka to, halimbawa may tinanggap ko, di ba saya-saya mo kumaanta ka? Di ba? Napaglalo, pag natanggap ko sa trabaho, ako nung natanggap ko sa trabaho sa vegetation, napakanta ko eh. Sabi mo tao, masaya ako eh. Di ba? Kung titignan mo na binabanggit na yan sabi sa atin, napakasaya ko. Sabi niya, Psalm 118, 14 to 17, the Lord is my strength. Kaya niyo po, akadugtong ha, and song. Is the Lord your song? Di ba? Kung ang Panginoon mo, dakila sa buhay mo, dapat umaawit ang iyong puso. Yung ba masaya ka lagi? So hindi ka malungkot eh. Nakikita niya ng tao ngayon na masaya ka. So you can edify. Sa mukha mo pa lang, appearance mo pa lang, nakita nila masaya ka eh. Bakit? Kasi yung awit ng Diyos nasa buhay mo eh. Kasi alam mo may kaligtasan ka sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, pagka-awit kayo, mamaya, tingnan natin ha. So, i-video ko kaya isa-isa. Tingnan natin. Ano po, para malaman sila yung mga bumubulong-bulong dyan. Ano po? Kailangan po, umawit po kayo. Ayan, ano po. The voice, yun po, the voice, ang boses po of rejoicing at kaligtasan ay nasa tent ng mga righteous. Yun po. Dito, katahanan ng Diyos. Nandito po ang boses eh. No, na may kaligayahan, na may kaligtasan sa loob ng iglesia ng Panginoon. Diba? So the church is worshiping. Hindi po tayo naglalamay dito. Hindi po tayo nagluluksa.
Di ba? Kaya pag umawit tayo, dapat masaya tayo, buhay tayo. No, dapat tayo, hindi tayo nagduluksan para tayo namatayan ng sinasabi na binabanggit. Yan. The right hand of the Lord does valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord does valiantly. I shall not die, but live and declare the word of the Lord. Ayun. Ano po? Diba? Tayo'y buhay para ipalaganap ang salita ng Panginoon Diyos. I will praise you for you have answered me. Yun. Tingnan niyo po. Di ba pag sinabit ka niyo, saya-saya. Sarap mo. Thank you Lord. Salamat po. Lalo pag when you receive an unexpected blessing, di ba? Hindi mo inaakala, hindi mo natanggap ka. Tingnan niyo po. Nakapasaya, nakakaanta ka. Kaya, i-share ko ngayon to. Lalo yung mga may 13 Monday ngayon. Di ba? Aabot na, malapit na. No? Ilan ba 13 Monday November? Oo, may maaga, no? May November, may December yan. Kaya po yung mga 13 Monday dyan, makakantay na sulat po. Yan. Okay? For your answer me, sinagot na ha, charot. And it become my salvation. Ang bato, sabi niya, which the builders rejected has become the chief cornerstone. Sino-sino po dito? Si Cristo na nireject, siya po ang naging panunutan natin. Siya po ang ating pinanghawakan. This is what the Lord doing. It is marvelous in our eyes. So, kamo, nakikita mo talaga ang ginawaan ko. Nakita ba natin? Nakita natin ang kadakilaan natin sa buhay natin. Di ba nakita natin? Di ba? In riches, for poorer, in sickness, or in health, the Lord's marvelous thing that I've done in our life. I can see it in my own eyes. Ganda. Ang panabanggit doon. No? Kung katulad ni Christian Jada, kapag natin, nakapag-compose ng jingle. So, we can compose mula sa puso Yan yung po, nag-first place siya, natin, congratulations yan. So, this is the day the Lord has made. Yan, inaawit ko ng araw. This is the day, this is the day. Alam niyo katang yun? Di ba? So, naalala ko tuloy yung isang matanda, kumakanta siya. Saya-saya niya. Pero yung katabi niyang dalaga, binataya tayo. This is the day, the Lord has made. Alam, pambira. Matanda, napapasayaw ka Yun, alala ko nun. Nung po ang bate, wala tayong sayawan. We will rejoice and be glad in it. Say it now. I pray, O Lord, I pray. Send now prosperity. Pagdala mo sa akin ang kaginawaan. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Ayun. Blessed is he who comes in the name of the Lord. No? Ang pagpunta sa Panginoon bilang linggo. Araw-araw. Lapit ka sa Panginoon. Pagkagising mo, lapit ka sa Panginoon. Lord, padala mo sa akin ang kaginawaan. Ano po? Ang papapala, ibuhos mo sa buhay ko. Pero paano ibuhos sa'yo ng Diyos? Eh di mo naman binubuhos ang puso mo sa Kanya. See? Then remember the promise? I will never leave you nor forsake you. Iiwan ka ng Diyos kung iniiwan mo siya. So nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon. Kahit saan kongregasyon, nagpabaptize, hindi nag-a-attend, nabalulaan din. Meron naman active pero pagdating ng awitan, pagdating ng gawain, wala. Yung tinatawag natin Sunday Christian, nakakalungkot po yun. Hindi po dapat ganun tayo. Dapat po active tayo lagi. Sa buhay natin, sa kumpanya, sa eskwelahan, active ka dapat. Dapat nakikita sa iyo, pinoproclaim mo ang gawain ng Panginoon. Mga binatang dito ng mga bata, hindi puro jowa lang sa isip ninyo. Paisipin mo yung kaligtasan ng mga classmate mo, ng mga kaligtasan ng nanay, tatay ninyo. Yan. See, blessed is he who comes in the name of the Lord. He blessed you from the house of the Lord. Tingnan niyo po sa tahanan ng Diyos. Sabi niya, God is the Lord, and He has given us life. Bind the sacrifice before to the horns of the altar. You are my God, and I will praise you. You are my God. I will exalt you. O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Ayan. Praise the Lord from the heaven, praise Him. In the heights, praise Him, all His angels. Praise Him, all His hosts. Praise Him, sun and moon. Praise Him, all His stars of light. Praise Him, you heavens of heaven. And you waters above the heaven. Sabihin ang Panginoon. Diba? Yamit na ganyan. No? Na binabanggit. Ang mga labi ko magagalak na mainam.
pagka ako'y pumahawit ng mga patpuri sa iyo at ang kaluluwa ko na iyong tinubos. Pansinin niyo po, ilan sa Kristiyano nakaka-memorize ng mga kanta sa iglesia? Ilan? Pero ilan nakaka-memorize ng kanta ng mga Koreano? Mga kabataan yun. Dami, no? Gagaling kumanta. Memorize nila eh. Pero awit ng Diyos wala, hindi memorize. Tignan niyo po na binabang sinasabi. So, knowing that you will not be dealing with corruptible things. Alamin natin dapat to. Hindi tayo pinubot ng silver or gold. Di po? From your aimless conduct, deceived by tradition from your mother, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Yan, nakawit natin. No? Yung sinasabi ng amin naman sa mga nagusap. Dahil sa kanya meron tayo ng ating katubusan. Pamamagitan ng kanyang dugo, mga patawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Napakaganda pong awitin mo po. There is power in the blood. Ganun po, na inaawit sa nagusap po. So yun po maganda eh, sa buhay natin na pinasabi. Then, the great redeemer, oh, great redeemer. Yan yung kanta lang nun. Pinakanta natin yung brother Noel yun eh. So, in whom we have redemption, praise God, the forgiveness of sin, according to the riches of His grace. Yan. Isang awitin po yan na pinanood ko ni Samuel Bisley. No, and that Gentiles might glorify God for His mercy, as is written. For this reason, I will confess to you among the Gentiles and sing to your name. Yung confess natin si Kristo sa mga hindi pa Kristiyano. Yung Gentiles, mga hindi pa Kristiyano. Anong araw, mga hindi udyo o tawagin. Okay? No? Saying, I will declare your name to my brethren. Yun. In the midst of the assembly, I will sing praise to you. Ayan. Ganyan po. Dito po. Declare mo sa akin. I will declare to you. Pag umaawit tayo. Yung sabi ko kanina. Maganda. Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips. Giving thanks to His wonderful name. Yan. Ito lang sinasabi. Let your voice in praise. Yan. They shall lift up their voice. They shall sing for majesty of the Lord. Isaiah chapter 24, verse 14. Sinulat po yan ni David Shepherd. Awitin na yan. Lift your voice in praise. No? But at midnight po walang Silas. Ito yung sinasabi kanina. Sila ay umawit sa kulungan. So, sabi mo, ano man ang problema mo? Umawit ka pa din sa Panginoon. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing songs. So, mawit tayo. Mawit tayo lagi sa Panginoon Diyos. Ayan. Till the storm pass, hanggang mawala po ang bagyo sa buhay mo. O, na binabang itabi sa 71 verse 3, Be thou my strong habitation, whereunto I will continually resort, for thou art my rock and my fortress. Moses is there. Ayan. Alam niyo kanta ko? When peace like a river, I'll tended my way. Alam niyo kanta niya? It is well. Alam niyo paano sinulat yan ito? Ito sa inyo, bago tayo matapos. Ayan. Ito. In 1861, his pamor married Norwegian Anna Bolsward and the second daughter of Carlo. By 1871, they had one son and 4 daughters. Ang tipo ganda. Ano nangyari? Nakakalungkot. But in that year, the 4-year-old son died of scarlet fever. Ayan. Also in 1871, the Great Chicago Fire wiped out Stafford's business and most of his wealth. Katulad yung video, no? Diba? Nangyari. Diba? 2 years later, yun po sunod, the family went to New York to board the SSS Bill Blue Gobbler for a trip to England to join his friend D.L. Moody. But business force Spafford returned to Chicago. Spafford sent his wife Anna and his 4 daughters. Kailangan. Kailangan angkat. On the morning of November 22nd, 1873, the ship collided with another ship, the Iron Clipper, locked earth at about 2 a.m. Ano nangyari? Namatay. Of the 313 passengers and crew, only 61 passengers and 26 crew members survived. Among 226 lost their life was his Spafford's 4 daughters. His wife survived, and upon being taken to Cardiff, Cable, their husband, said alone, "What shall I do?" Sabi, anong gagawin ko ngayon? Dami ng parang nangyari sa kanya. Ito po sulat niya, makita niyo. Yun, original po yan, nasa museum po. Katangan, Spafford boarded the next available ship engineer, his grieving wife. Leaning on the deck of the ship, near the spot where his 4 daughters along with 200 other died. Yun po, namatay.
Inunta po niya yun. Tinumpos po niya yung it is well with my soul. Ganda. So ano man yung problema? Sabi niya, ano man ang hirap nito, alam ko, maayos pa rin sa ang kaluluwa. Because he believe that God never leave him nor forsake him. Ganda ng story nito eh. Hinalipod ko ito kay Job eh. Kay Job, sunod-sunod eh. Ito, tingnan niyo po, ilang taon na. Diba? Kasi tingnan natin. No? Nakakalukot po pangyayari sa kanya. Dalawa na tingnan natin na. Kaya sabi ng Panginoon, oh, give thanks to the Lord. All upon His name. Tumawag ka pa rin. No? Awitan mo siya. Awit ka ng salmo. Talk of all His promised word. Nabata natin kanina. Glory in His holy name. Let the heart of those victims who seek the Lord. Ayan. Sabi po pagkatapos, 1 Chronicles 16:25. Tingnan po, sing, proclaim the good news, His salvation, the good news salvation, declare His glory. Lord is great and greatly to be praised. Ayan, po, napakaganda. Putikan na natin. Kasama ito mga kapatid, there is something to sing about in our life. Napakaganda po. Whatever trials we have, ano man ang problema mo, masaya ka ngayon, malungkot ka, mahihirap ka, ito, pero may hirap o Kristiano, wala. Mahirap ka ngayon, yayaman ka, umamit ka. Panginoon, at matuto tayong mag-share ng ating mga pagkakatala, lalo-lalo na the good news of His salvation that declare His glory in our life. Tayo po lahat ay magpasalamat, manalangin sa Panginoon. Panginoon, tunay Ama, nagagalak ng aming puso kapag kami yung maawit. Ang paggalak nito, Panginoon, ay ilalabas ko ng aming mga bibig na nanggaling sa aming kaisipan, na inuunawa kung aming inaawit para sa iyo. Katulungan mo kami lagi, Panginoon, na umawit namin kagalakan. Umawit, Panginoon, ng umawit sa buhay namin upang, Panginoon Diyos, makita ito ng mga tao na kapatid sa amin na hindi pa tumatanggap kay Kristo. Ang pag-awit nito ay umawit po ang aming buhay. Salamat po ng maraming kapilang Diyos sa lahat. Ikaw ang aming pinupuri. Ikaw ang aming pinasasalamatan. Ito po dalangin namin. Salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen.